Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ash Wednesday, araw ng mga abo or Day of Ashes. Marahil magtataka po kayo bakit babanggitin ko ang tungkol sa Ash Wednesday. Ang kanyang pinagsimulan, kahalagahan at ang paniniwala dito, maging ang kaugalian or practices ng mga Methodist noong unang panahon. Sa kabila ng ito ay hindi naman natin kaugalian bilang mga Yemelith. Sa Christian calendar, Ash Wednesday marks the beginning of Lent or Lenten season and continues right to Easter. Kung bibilangin natin ang buong panahon ng Lent, ito ay 40 days. Ang salitang Lent sa salitang Tagalog ay Kwaresma. Subalit sa orihinal na salitang Griego, ito ay nagsasabing 40 days of grief or malalim na kalungkutan. Subalit nagtatapos naman sa masayang pagdiriwang. At sa English naman, ang Lent ay may kahulugang spring. Ang katotohanan, Lent can be a 40-day of springtime for the soul, a time of planting, nurture, and God's care. Sa kabila nito, ang Lent ay panahon ng malalim na pagsasagawa ng pananalangin o days of prayer, repentance o pagtalikod sa kasalanan, and almsgiving or paggawa ng mabuti sa kapwa, at fasting at pag-aayuno. Ito ay nagsimula pa noong 7 siglo or 7th century, and it was finally adopted to Christianity not later than the 10th century. In Lent, we remember Jesus Christ's 40 days of prayer and fasting in the wilderness before he started his public ministry and was tempted by the devil but emerged victoriously. Ito ay mababasa natin sa aklat ni Mateo, Marcos at Lucas sa bagong tipan na tinatawag nating Gospels. Now, what about Ash Wednesday? Bagaman ito ay hindi natin kinagawian at maaring hindi bahagi ng ating kultura, tradisyon at gawang pangrelihiyon, ito ay mayroong magandang mensahe sa kabuuan ng Kristyanismo na may malalim na saligan sa salita ng Diyos. Ang Ash Wednesday o Araw ng mga Abo ay nagpapaalala po sa atin ng dalawang katotohanan. Una, ito ay nagpapaalala sa atin na ating pagiging makasalanan. It reminds us of our sinfulness before God, na tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Roma 3:23. Ang dati nating buhay ay tigib ng kasalanan, subalit dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo ay napawalang sala at naligtas. Ikalawa, ang Ash Wednesday ay nagpapaalaala sa atin na tayo ay may hangganan. Ash Wednesday reminds us of our human mortality. Ito ay binanggit sa aklat ng Genesis 3:19. You are dust, and to dust you shall return. Nagsimula sa alabok, babalik sa alabok. Patunay lamang na tayo ay may pasimula at may hangganan. Ang totoo pa nga po, noong unang panahon, ang abo ay inilalagay sa noo ng mga kaanib ng simbahan na tumalikod, umalis at nagkasala ng malalim laban sa kanilang simbahan at relihiyon. Subalit ito din ang tanda ng kanilang pagsisisi sa nagawang kasalanan at pagtalikod at nagnanais na bumalik sa fellowship of the believers. Nilalagyan sila ng tanda sa kanilang noo bilang sagisag ng kanilang pagbabalik na muli sa pananampalataya at totoong pagtalikod sa nagawang pagkakasala. Sa lumang panahon, lalo na sa panahon ni John Wesley na siyang ama ng pananampalatayang Metodista, ang mga ministro sa panahon ng Ash Wednesday ay nasa mga lansangan upang maglagay ng abo sa noo ng mga tao upang sila man ay mapaalalahanan ng tunay na mensahe ng araw ng mga abo. At maging sa modernong panahon, mayroon pa rin gumagawa nito. Hindi man natin ito gawin bilang mga Pilipinong Metodista, nag-iiwan naman ito sa atin ng mga ilang katanungan. Una, kamusta na ang pagkakalalang sa iyo ng Diyos? Mayroon ba itong kahulugan at kahalagahan? Nagagawa mo ba ang layunin ng Diyos kung bakit Kanya nilalang? What have you been doing with your life? Ikalawa, kailan mo malalim na pinagnilay-nilayan ang mga kamalian at mga masamang bagay na paulit-ulit mong ginagawa na nagdudulot ng kasalanan sa Diyos? What are you planning to do with it?
Nawa ang mga katotohanan sa likod ng Ash Wednesday ay makapagbibigay ng magandang simula upang ating pagnilay-nilayan ang buong panahon ng Lenten season. Salamat o Diyos sa mensaheng ito at kaalaman. Naway magbigay ito, Panginoon, ng maliwanag na pananaw namin sa panahon ito ng Kwaresma. Amen.